Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun And you don't have any authority over the PNP, despite the fact na may MOU. Simple lang yung message na yun Huwag ka na mag-imbestiga. So, anong pang purpose ko? Bakit ako nandun? Tama. Di dapat mag-resign na lang ako. Ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. No. Pero, ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Pinalit lang si Lacson tapos hininto nila. Anong meron? Di ba? Magdududa ka na talaga. Kung ano talagang motibo ni Lacson dyan at ni Soto. Ito yung motibo mga kadonatics para hindi matuloy yung committee hearing sa flood control. O eto mga kadonatics, sa buong liderato o presidente sa buong mundo, si Marcos Jr. lang ang nakapagsabi nito. Ay grabe naman, viral na viral mga kadonatics. Eto, basahin natin. Ang galing talaga ng isang presidente natin, no? O, ito yung sabi niya mga kadonatics. State of calamity, pwede nang ideklara kahit hindi pa tumama ang sakuna. What? Can you imagine mga kadonatics? When you say state of calamity mga kadonatics, I'm not being an expert here, but according to the sources, mag-declare lang ng state of calamity mga kadonatics depends on the degree of the damage. Paano mo malalaman mga kadonatics? Can you imagine saying that na hindi pa umabot yung bagyo, hindi pa alam kung gaano kalaki yung pinsala mga kadonatics, mag-declare ka na ng state of emergency? It's not easy kasi lahat talaga mga kadonatics ng LGU dapat ma-mobilize mga kadonatics for the state of calamity. Paano yan ngayon? Pag may bagyo pala, pwede ka na mag-declare ng state of calamity. Yung mga fundings mga kadonatics dapat ma-prepared na lahat. Ay nako, may assessment pa yan bago mag-declare ng state of calamity. Iba talaga yung takbo ng utak natin presidente. Like sometimes we cannot fathom it. Anong sabi ng mga tao mga kadonatics sa pag-declare na ng ganito? Pag sabi niya, did he take it positively or negatively? Tingnan natin. 3,000, almost 4,000 ang nag-reply, nag-comment sa statement na ito mga kadonatics. Ang sabi, pwede na sad atong kuhaon ang ayuda bisan wala pa lino. See, pwede nang kunin yung ayuda kasi kahit wala pang earthquake or bagyo kasi may state of calamity na, di ba? It doesn't make sense. Mura man og mong ay nako, pinakabugo daw. Ang dami halos negative. Lahat mga kadonatics, they take it negatively. Di naman kasi maganda na nag-declare ka ng state of calamity na hindi mo pa alam kung gaano kalaki yung pinsala kasi ang daming i-consider bago ka mag-declare niyan. And kung mag-declare na yan mga kadonatics, dapat yung LGU nakamobilize na. Mga responses, ayuda, dapat ganun. Paano? Pagdating pala sa bagyo mga kadonatics, walang pinsala. Di ba? Ay sayang yung gastos. Ay nako. At eto, napansin nyo ba mga kadonatics? Ewan ko kung nakita nyo mga videos. Arrival ni Inday Sara Duterte sa Cebu at kay BBM at yung mga people surrounding sa Inday Sara Duterte at kay BBM. Eto mga kadonatics, panoorin natin This was posted 5 hours ago. Arrival ni Inday Sara Duterte daw sa Cebu. 5 hours ago, mainit ang pagtanggap ng mga Cebu na taga Cebu sa pagdating ng Vice Presidente.
lumabas na si Inday Sara, sigawan yung mga talagang namang nagsisigawan yung mga tao, mga kadonatics. Iba talaga ang karisma ni isang Inday Sara. So, eto mga kadonatics, may napansin ako. Ewan ko kung napansin nyo din ito. Doon sa Cebu, si Inday Sara Duterte, mga kadonatics, unang-una talaga siya. October 1, kahapon. After ng earthquake, mga kadonatics, andun agad yung Vice Presidente. While si BBM, a day before, a day after pa, mga kadonatics. At napansin ko, ang nakapalibot kay Inday Sara Duterte at ang nakapalibot kay BBM, totally different group of people, mga kadonatics. Eto. Pansinin nyo ito, mga kadonatics, ha? Ito yung nakapalibot kay PBBM. Tingnan nyo. May mga pulis, may mga guards, at halos matatanda, mga kadonatics. May nakita ba kayong bata dyan? Sige, ma-encourage yung iba dyan. Tapos, di ba? Security guards. Presidential guard siguro. Ang gagawin namin, diba yung nawalan ng tirahan? Yung mga social worker naman natin. RRD. Ang DSWD ang gagawa. Pati Red Cross, tumutulong. Malagyan kayo ng bahay, mabigyan kayo ng pagkain. Meron kayong matirahan habang inaayos natin lahat ito. Sige po, salamat po. Kailangan po kayo, huwag kayong magdadalawang isip, sabihin ninyo sa amin. Kung kaya namin ibigay namin. Huwag kayong sige po. Ay nako, ilang tao lang. While si Inday Sara Duterte, yung nakapalibot sa kanya, mga kadonatics, panoorin nyo. Eto. Anong napansin nyo? Dami. Napansin nyo, mga kadonatics, kabataan halos ang nakapalibot kay Inday Sara Duterte. Anong ibig sabihin nito? Di ba ang sabi nila, kabataan ang pag-asa ng bayan? Talagang naniniwala itong mga kabataan, mga kadonatics, na si Inday Sara Duterte ang may magandang hangarin, mga kadonatics, bilang isang liderato. Nakita ko na itong video na itong mga kadonatics, pero hindi ko napansin, not until today. Nang sabi ko, hala, kabataan yung nakapalibot kay Inday Sara Duterte, while yung kay Bongbong, kung hindi naman security guard, mga kadonatics, at least matatanda na. Sino yung masasak ngayon sa social media, mga kadonatics? Sino yung mas wiser na ngayon? Ito mga kadonatics, sabi nila nakakabobo yung social media. No! Bright. You are becoming, mga kadonatics, wiser. Bakit? Mas marami ng knowledge ang makukuha mo ngayon sa social media. That depends kung ano yung pinapanood mo. But look at that. Totally. Itong mga batang to, mga kadonatics, nakasubaybay kay Inday Sara Duterte. At alam nila kung anong mga nagawa ng Vice Presidente. Kakatuwa lang talaga panoorin. Look at that. See? See, may 6 years old pa ata dito eh. Di ba? Kasi noon, yung paniniwala natin, mga kadonatics, na yung bata madali lang mauto. Noon yun. Pero ngayon, dahil sa social media, dahil halos aware na lahat sa mga nangyayari, yung matatanda na ang madali mauto ngayon, mga kadonatics. I'll give you an example. Every time may makita akong AI na video, halos lahat ng matatanda ang nag-comment doon, mga kadonatics. Sinasabi na, hala, ang ganda naman ito, ang ganda namang paggawa, parang ganun, mga kadonatics.
hindi nila alam na AI pala. Pero yung mga kabataan, mga kadonatics, alam na natin kung anong totoo at hindi. Minsan, nalilito pa tayo. Pero the point here is, nakakatuwang panoorin na itong mga kabataan ay, may trust sa ating Vice Presidente. They will become a great leader. Someday, mga kadonatics, we will never know. Mayor Magalong, sinabi niya talaga, mga kadonatics, na ang palasyo ang dahilan kung bakit nag-resign siya. Hindi niya na alam yung stand niya bilang investigator or advisor, parang ganon. Pagkatapos ng Senate hearing, in-interview si Mayor Magalong. Ito yung sabi niya, mga kadonatics. Mayor, nabanggit mo kanina yung below the belt, yung hindi nila kapalit yung pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis na project. Yeah. Hingi lang kami ng more details. Sino yung nasa likod noon or may idea pa kayo bakit si Mayor? Well, siguro, ayoko nang balikan, Pero yung pagkakagawa kasi nung pag-hold ng press conference na yun, okay na yung ibang mga issues Yung, I'm not an investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila, pati yung, I don't have authority over the PNP. Wait lang, mga kadonatics. Ang sabi kasi ng palasyo, at first, itinilaga nilang as investigator itong si Mayor Magalong. And then, after that, nag-iba ng statement yung palasyo through palengkera ng palasyo na si Claring, mga kadonatics. Ang sabi, advisor na lang siya. Wala na siyang power over PNP or any agencies, mga kadonatics. Paano siya di ba? Paano makausad yung investigation? Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Di ba? Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin, kasi gusto nating malaman ano yung totoo at file cases. So, di ba, kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat Pati na rin yung mga lawyers. Daming nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang, parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Pero yung pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... Kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak mo Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Sabi niyo po mukhang yung struck a nerve, Well, alam mo, parang sa ngipin yan Maya-maya, pag nagpapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaray. Sino kaya yun, sir? Siguro, any more questions? Pero sa inyo po, Mayor, credible pa rin naman yung investigation ng ICI. Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, si Chairman Reyes, si Ma'am Rusing, at ito parating nga si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-rein. Magiging credible din. Say independent pa rin po yung investigation ng committee. Wala pong pressures from any outside force. Nung nandun naman kami, wala namang pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor.
So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Mag-resign Yun ka ang na. message dun eh. And you don't have any authority over the PNP despite the fact na may MOU. Sir, but dahil Simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, anong pang purpose ko? Bakit ako nandun? Tama. Di dapat mag-resign na lang ako. Can you think of any specific something na na-discover niyo? I have my suspicion. Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes. Sir, ano yung masasabi nila yung sa tennis court po sa Baguio? Yeah, alam mo, pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon. Unang-una hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure no. Nagkamali-mali lang yung aming, may mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractors doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Nako. Ipatawag nyo na, otherwise iterminate ko siya, ipapaklis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila, nung umuulan, sa kanila nilagay yung mga finishing touches. Yun, tuklap-tuklap. Yun. hindi ko po fully paid yun. Ay, hindi pa. Malaki pa. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yung retention. Meron silang liquidated damages. Eh. Umabot na nga ng 5 million. Eh. Pero supposedly, At 20,000 per day, that's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages yan. Alam mo kung Dapat itong si Mayor Magalong, no? Consistent yung, at least, sana consistent siya. Hindi siya maluan ng politika kasi minsan makikita natin na kasama niya yung mga, opposition. Dapat lang mga kadonatics na maging consistent sana siya. Walang kinikilingan. Yan lang talaga yung gusto natin kay Mayor Magalong. Kasi as of now, check na check. Saludo ako kay Mayor Magalong mga kadonatics. Napaka phlegmatic kung magsalita pero malaman. May mga punto talaga mga pinagsasabi mga kadonatics. Kung ikaw yung nasa receiving end ay talagang ma-offend ka. Especially kung corrupt ka. Di ba? sabi nga ni Diskaya nung nakausap namin sila noon sabi niya, ngayon lang siya, bihirang-bihiraw daw siya makamit ng LGU na walang hinihingi sa kanya. pero nakuha po yung project through bidding, sir. Very open yan. Very transparent siya. Walang kaduda-duda yan. Sa Baguio kasi bawal eh. Bawal kang magkarga doon. At 2022 yon. Wala pa kaming alam dyan sa mga St. Gerard na yan o mga Timothy na yan. Wala kaming kaalam-alam sa kanila. Sa mga Diskaya, wala kaming kaalam-alam na marami mga kalokohan pala sila. Last na lang, Mayor, may instruction pa sa inyo ulit ang Presidente after na umalis kayo sa ICI? Wala na akong communication with the President. Pero sir, tingin niyo dapat maging transparent and open na ba ang ICI sa investigasyon? Tama naman yun na kailangan talaga i-open nila para at least walang pagdududahan. Pero ako na mismo nagsasabi kasi nag-a-attend naman ako ng hearing eh. Although may ikot din ako, tapos nag-a-attend din naman ako ng hearing, wala akong nakikitang pinagtatakban doon. No? Kaya nakikita kong kumbaga may anomalya. Wala. Malalaman ko naman eh. Thank you, Wala Mayor. pa, no? I think wala pa mga kadonatics pero pag dating talaga sa proper investigation yan, it leads to the right person ay doon na magkaalaman mga kadonatics. Anyway, Romualdez daw mga kadonatics. Si Romualdez wala na sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Amy Marcos. Duda siya. Duda mga kadonatics. So, bakit kaya? Anong nangyari? First si Zaldico, ngayon siya. See? Tingnan nyo ang nangyari mga kadonatics. Itong si Zaldico at si Romualdez, itong dalawa talagang numuno sa pag-imbestiga kay Inday Sara Duterte. Na corrupt daw talaga si Inday Sara.
150 million kinurap daw. Tingnan nyo kung sino ang nawala ngayon, mga kadonatics. Tingnan nyo ang nangyari. Di ba? The truth speaks for itself na ngayon, mga kadonatics. Di ba? Ay talagang gulong ng palad. Sino yung gitamay or being ridiculed that time is now on the top. Inday Sara Duterte now is on the top, mga kadonatics. Nawala si Zaldico first. Ngayon, nag-step down si Romualdez. Ay may duda pa na wala na sa bansa. Sinong mananatili? Tingnan nyo. Grabe. Tapos, hanggang ngayon, pinagbintangan pa nila si Inday Sara Duterte. The series of event is enough na masabi natin, mga kadonatics, na talagang she's innocent. Inday Sara is innocent. Yung bonjing out, boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Doon sa hearing po sa Senado, at ngayon ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. Syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yon? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Nung 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang eh, talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yun at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang sabi ko, tigilan na ito. Puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas niyan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako attend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami. Tapos, papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Makainis nga eh. So, Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang, no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldico yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hilo na nga kami. Hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya... What the heck, di ba? Sabi ko,
sa previous video ko mga kadonatics, mukhang hindi na matutuloy yung Blue Ribbon Committee. Eh kung si Senator Marcoleta dyan mga kadonatics, ay talagang matutuloy yan. Ha? At may marami pang revelasyon na magaganap. Tingnan nyo. Pinalit lang si Lacson tapos hininto nila. Anong meron? Di ba? Magdududa ka na talaga. Kung ano talagang motibo ni Lacson dyan at ni Soto. Ito yung motibo mga kadonatics para hindi matuloy yung committee hearing sa flood control. Di ba? Yung few days after pinalitan si Marcoleta, may mga hearings mga kadonatics pa, na lang yun, pa show off para sabihin na, oh ito di ba? Nagpapatuloy tayo at yung mga witnesses na lumuntad, part of show off na lang mga kadonatics. Di ba? Kasi ang plano nila hindi na ipagpatuloy. Ay talaga namang mga kadonatics, pinagluloko lang ang taong bayan, pinagluloko lang talaga tayo. Kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department. Laging kulang ang mga LGU. Maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yun. Pero hindi lahat insertion yun, ang sama ng dating. Alright. Okay, so, yeah. Anong sa tingin nyo mga kadonatics? Grabe, sobra talaga ang lokohan na nangyari ngayon. At magpapatuloy ito mga kadonatics pag yung ginagawa lang natin is puro lang silent rally, kasi ito hindi na ito matatablan itong mga mukha ng mga buhayang mga kumag na to. Hindi na matatablan. Ilang taon na nilang ginagawa itong mga kadonatics, kaya yung mga calling them out, it's nothing, it's just useless ngayon. Anyway, thank you so much, and comment down below mga kadonatics, babasahin natin yan, and don't forget to like and subscribe to this channel. Ingat palagi. God bless you mga kadonatics.